with love, knowledge, and action. Totoo na tumataas. Isme. Kaya tataas lang ng tataas yung HIV. HIV cases. Unang-unang be, kahit hindi na sa death sentence, you shouldn't treat it like as if it's something positive. Kasi nga, di ba, like for example, diabetes is not a death sentence now. You can act, but it's a lifetime maintenance. The point here is this, Bex. Ewan ko dito kay bakla. The point of the matter is, ikaw ay nagka-HIV dahil na-contract mo yan. Hindi mo alam kasi sometimes you are asymptomatic. So, carrier ka. Tapos nakikipagduka pa rin. So, kumakalat. Of course, you were irresponsible, kaya mo siya nakuha. And then you will be irresponsible again when you are having sex. Pero hindi mo alam na carrier ka. Alam mo naman, magpa-test ng kada. Una-una, after makapag-sex ng mga yan, you need to get tested after a week or so. Or after 4 days or so. Diba? So, parang, alam mo yun, parang happy pa. Parang happy pa dahil pwede na siyang gamutin. So, dahil pwede na siyang gamutin. Progress. Nahig siya nung birthday ni Inday. Andun siya. Tapos, ang tawag dito, ayun, tinanong namin, syempre papalampasin ba ni Chrisette yung tanong kay Gabby Concepcion? Ayun. Sabi niya, basta lights on. Sabi niya. Syempre kasi katsok-tsaka na si Gabby Concepcion, lights on talaga, di ba? Gusto mo makita lahat ng ganap doon. Ayun. Magkababata pala kasi sila ni Gabby. Ayun. Wala naman. Chika-chika lang. Ganun. Usap-usap lang. Mga chikahan lang ng life. About life and oo. Ayun. Tapos, ayun, wala naman. Ano ba? Ano ba pinagchikahan? Kasi nga kakatapos lang ng TRICOM diba? So parang medyo nag-debrief sa mga nangyayari, sa mga kaganapan, ganon. Kaya parang wala namang well, yeah, itutuloy yung may legal action kami against Ace Barbers. Nakakaloka sa Ace Barbers, talagang ayaw niyang bitawan yung issue, tapos gusto pa niya i-extend yung effectivity ng mga subpoena at saka contempt order up until the last day of session ng Congress. Kasi wala na sila kumbaga parang after ng termination ng mga committee hearing, wala na silang silbi na lang sila wala na silang power at all. Wala nang budget. There's no space for them to exercise any Ayun. So yun. Wala nang budget, in fairness. Baka hindi nakasama sa bayad. Nabasa mo yung panaginip ko? Ano yung panaginip mo? Teka. Kailan mo pinost? I-search mo na lang. Hapon ata. May panaginip ako, girl Gulat ako. Sa panaginip mo? Teka nga, baka napanaginipan ko rin yung panaginip mo. Wait. Ay, ano to? Binalaan ni Gibo, New Zealand about China, New Zealand. Hindi yan. Okay. Ano pa, atras pa ako?
Naloka ko, stand up. The student political has harassment case pala last year. Uy, Hindi talaga. yan, hindi yan panaginip. Teka lang. Hinahanap ko pa nga, wait. Atras pa? PW, gaano kahirap sabihin sa mga beshi na kapag wala kang pambili ng condom, no sex allowed. Atras pa? Oo, i-search mo kaya, panaginip, ganon. Yun ang sinabi mo, panaginip. Teka. Oo, may napanaginipan ako, ganon. Okay. Wait. Panaginip ni Sas Rogando Sasot. Wait lang. Bakit ganun? Ito na lumalabas pa na ginip. Napanaginip. Ewan ko sa'yo, Diyos ko Lord. Ayan. Okay po, I will po. So salamat po and keep on streaming po para aware kami. Okay. Thank you. Ingat po Miss kayo. Chino. Bye-bye. Maraming salamat. Ayan. Okay, ayun. So anyway, yun nga yung sinasabi ko, no, yung mga OFW kasi, ang makakarating kasi sa kanilang balita, yung undisputable na. Like for example, dito sa Pilipinas, madaming mga manipulation tungkol sa war on drugs, ganun. Ay, hindi ganito, pangit, ganyan, daming namatay, daming na-eme, ganun. Kaso nga lang, syempre sa OFW, pag nakarating sa kanya sa balita, yung mga kamag-anak ng mga Addictus Benedictus, nagsipagtinuan na nung si Duterte na ang presidente. How can you debunk that? 'Di ba? Ngayon, pag nakarating yung ganung balita sa mga OFW, syempre sa kanila na nakakaapekto sa buhay nila dahil nga lagi silang nananakawan ng kanilang kamag-anak na drug addict, pagkas biglang nagbagong buhay, guminhawa yung buhay nila dahil nalayo yung mga bagets nila sa kaadikan, ganyan. Of course, that is something that they cannot forget. So, hindi sila masyadong naaabot ng mga war on drugs na drama ng mga anti-Duterte, or at least kahit maabot sila, it is very easy to debunk based on their own experience na, bakit yung mga Addictus Benedictus namin kamag-anak hindi naman pinagpapapatay ng walang dahilan? 'Di ba? Bakit kami nag-benefit naman kami? Ganyan. Ayun. Sabi ni Patricia, may interview si Mayor Magalong, sabi niya akala niya takot lang ang tao kay Dutz, pero nagulat siya, pati madre pro Dutz, sabi nila safe daw kasi pag naglalakad pa uwi nung time ni PRRD. True, ayan. Nagano kami, nag-milk tea. Anong chika? Ayun, sabi niya hi daw sa'yo at love na love ka daw niya. Ayan. Charot, tigilan mo nga ako, Grace Ibuna. Tapos tinanong namin, tigilan mo nga ako, Grace Ibuna. Bigyan mo sa akin si Gabi. Ayun. So, nakikinig siya. So, ano pa siya ng evidence. Sabi niya, tingnan mo yung history ko. Sabi niya, gano'n. Ayun, tingnan po. Sabi, box talaga lahat ng episode natin. Yun yung nandun sa niya. Yun yung pinakikinggan niya. Nakikinig ka ba ngayon, Grace Ibuna? Magparamdam ka. Ayun. Silent lang daw siya. Silent listener. Ayun. Tapos yun. Pero, Silence of the Lamb. Silence of the Lamb. Ayan. Ay, pero ayun, pumunta siya ng Dahiga. Yeah, oo. Nasa Dahiga. Ba't na lumalabas? Ako na maghahanap para sa'yo. Ayan, sige, hanapin mo. Ayun, walang lumalabas.
Ito lang yung nasa search niya. Kailan ko ba napanaginipan to? 2 days ago ko napanaginipan, girl. Oh, ito na, sa private chat. Ay, ito. Mm-mm. Ano ba yan? Kakagising ko lang sa aking siesta. Anyways, nakakaloka ang panaginip ko. So may dalawang nag-uusap sa panaginip ko. Isang alta at isang di naman kaaltahan. Di ko maanigan. Sabi nung alta doon sa hindi kaaltahan, para di ka usigin, Chimbo Star, aminin mo na lang na binayaran ka ng Dragon Ball Z. Sabi ng di naman kaaltahan, gaga ka ba? Bakit ko aaminin na hindi naman totoo? Usigin niyo ako hanggang dulo. Tapusin natin to. Bloodbath kung bloodbath. Nagising ako kasi biglang naanigan ko ang mukha ng alta sa aking panaginip. Nakakaloka. Parang meron akong similar panaginip. Similar panaginip, girl. Oo. Ano ba yan? Para tayo nasa Inception. Lahat tayo nasa Oo. common dream. Lalo na doon sa Get part me na para yun? di ka na usigin, Chimbo Star, aminin mo na lang na binayaran ka ng Dragon Ball Z. Pareho pala tayo ng panaginip. So, kumanta na lang tayo. Panaginip sa habang buhay. Ganon. Panalangin yon. Panalangin ba yun? O ito na sino yun si NCC? Ayan. Hello, NZ, EMZ, DC. Nakita ko yung yung kay, pwedeng panoorin natin yung kay Pia Wurzbach. Ito. Hello. Ay, wait lang, AMC ha, wait lang. Panoorin nga natin to kay Pia Wurzbach. Totoo na Hindi ko pa to nakita eh. tumataas ang cases ng HIV ngayon, lalo na sa mga kabataan. Nakakabahala, oo. Totoo ang balita, pero hindi lang yan ang buong kwento. Here's the real story. Mas marami nagpapa-HIV test at mas marami nagsisimula ng gamutan at mas maraming nakakakuha ng serbisyo na wala pa noon. Pwede kang pumunta sa pinakamalapit na Love Yourself Hub o mag-reach out online tulad ng Embrace Virtual Hub. That's progress, and we need to keep pushing forward. Kung gusto mo maging bahagi ng isang stigma-free community, I challenge you to create your own version of this video. Itag kami at ang Love Yourself across social media platforms. Let's not let fear win. Let's respond with love, knowledge, and action. Totoo na tumataas Isme. Kaya tataas lang ng tataas yung HIV. HIV cases. Unang-unang be, kahit hindi na siya death sentence, you shouldn't treat it like as if it's something positive. Kasi nga, di ba? Like, for example, diabetes is not a death sentence now. You can act, but it's a lifetime maintenance. The point here is this, Bex. Ewan ko dito kay bakla. The point of the matter is, ikaw ay nagka-HIV dahil na-contract mo yan. Hindi mo alam kasi sometimes you are asymptomatic. So, carrier ka. Tapos nakikipagduka pa rin. So, kumakalat. Of course, you were irresponsible, kaya mo siya nakuha. And then you will be irresponsible again when you are having sex. Pero hindi mo alam na carrier ka. Alam mo naman, magpa-test yan ng magpa-test ng kada. Una-una, after makapag-sex ng mga yan, you need to get tested after a week or so. Or after 4 days or so. Diba? So, parang, alam mo yun, parang
parang happy pa dahil pwede na siyang gamutin. Oo. So, dahil pwede na siyang Actually, gamutin, progress. kaya pwede na siyang gamutin, ano to, carry lang? Mm. Ayun. Hindi man lang yan naisip na yung mga na meron nun ngayon ay mga youth. So majority of them right now are 25 and below. Mm-mm. So it is like catching diabetes at that age. Girl! Girl! It's unhealthy and it is totally preventable. It is totally preventable dahil If you're unang-una, going to make better decisions. oo, unang-una, at least yung diabetes, no, may genetic cause yan. Sometimes, wala ka na talagang magagawa, but you're gonna live through it. Genetic lottery. Magkakaroon ka talaga, no, sometime in your kasi usually, pag may diabetic sa pamilya nyo, most probably, baka maging diabetic ka. Hindi naman ganun sa HIV or sexually transmitted disease. Nakuha mo yan dahil nakipagtalik ka or gumamit ka ng needles na infected, no? Dahil kakadrugay mo or may blood transfusion, ganyan na HIV. Pero yung isa, yung blood transfusion, medyo malabo yan, no? Dahil matindi na ngayon ang screening dyan. So, nakapag-sex ka. Si bakla, hindi mo lang yan naisip na itong mga kabataang ito, nakaasa pa to sa mga magulang nila. Okay na, kayong mga magulang, okay na. Parang inaano niya sa mga magulang na may anak na HIV, huwag kayong mabahala kasi pwede, po siya, meron na pong gamutan, available na po siya ngayon, may na baliw. Progress. Wala, hindi doon sa, girl, ang tulo, matagal na itong nagagamot. Pwede ba mo sabihin mo na, okay lang, magpatis ka ng tulo, magagamot na naman yan. Bix, the problem there is not whether nagagamot siya o hindi. Ang problema doon is the behavior. The questionable lifestyle, di ba? Alam mo ba na ang Pilipinas pala, ang tulo sa Pilipinas ngayon ay, medicine resistant. Talaga. Hindi na tayo sa may exact technical term. So parang, girl, sa behavior mo, nakakadukit mo ganyan, baka tayo papagsimula ng ng mega resistant na HIV strain. And that's progress. Alam mo, Bex, virus yan. Nag-a-adapt yan. Alam mo yun, nag-a-adapt yan. At hindi mo alam kung ikaw yung taong ma-adaptan. Ikaw yung makakakuha ng virus na na-adapt na. Kaya nga, ang best dyan talaga is super responsible. Kailangan talaga paranoid ka. Alam mo yun, na parang, naku, baka may HIV ka, ganon. Pag may gusto ka makicheck, mag-ano ka muna, kailangan goma, or kung may suspicion ka talaga, wag na. Do you think yung, kasi di ba parang, nilegislate kasi yung parang, dapat walang stigma, crime yan kapag in-stigmatize mo yung HIV, yung kahit naman, positive, alam mo, Joey, kahit naman hindi sila magkaroon ng ganyan, it is actually, because it is a disease, you cannot, you cannot discriminate someone based on their health condition. Oo, health condition, no? That is already a point there na may extra protection kung may HIV ka. So, nakapasa na yan, it's there. Pero yun na nga, ang eksena is, unang-una, dapat tanungin mo sa kanila, kailan sila magpapatest pagkatapos makapagdukit. Pagkatapos makakontract, ganon. Hindi mo nga alam na nakakontract ka eh. Hindi mo nga alam na meron ka kung nagpatest ka. And girl, hindi lahat
symptomatic. Kasi ang usually Oo. symptom niyan, parang 1 week ka atang lalagnak, parang tatrangkasuhin ng bonggang-bongga na hindi mo maintindihan. 1 week silang nilalagnat, hindi pa magpapatest yan. Magpapatest yan yung pagkatipong mga 2 months na silang pabalik-balik, ubo, sipon, trangkaso, Yung ganyan-ganyan. Doon na lang. yung nagkaroon na ng comorbidity Oo. na Oo. TB, diarrhea, yung hindi gumagaling-galing na diarrhea, yung mga anong tawag diyan Yung sa mga recurring na talaga ng bonggang-bongga, yung hindi they don't get well for longer for than is something. Yung expected. Oo. ano nga For tawag sa something mga that should have disease been, niyan? Ano nga tawag sa mga disease niyan? Yung opportunistic disease ba ang tawag dyan? Opportunistic virus, opportunistic disease. Yung opportunistic infection. Ayan. Opportunistic infection, hindi ba? Yan ang karamihan yan, diarrhea, tuberculosis, and pneumonia. And pneumonia. Pero yun na nga, na hindi mo nga alam. So, yung kahabaan na yon na hindi mo alam, na carrier ka pala, dahil hindi ka naman nagpapatest, yung behavior mo, ganun pa din. So, pinapakalat mo lang siya. Hanggang malaman mong, nung nagpatest ka, nalaman mo may HIV ka. Tapos sabihin mo na, may gamutan na, bakla. O, sa behavior niya, na ipakalat niya na. Dapat, ang best prevention diyan, sabihan mo mga akla, huwag kayong makipagdukit nung walang goma kung hindi kayo magpapalitan ng HIV test. Ang sabi ni DOH Secretary, hindi ko nga maintindihan kung bakit tong mga batang to ayaw gumamit ng condom. Hindi nga talaga gamit, di ba? Na parang yung mga Pilipino pa kasi nahihiyang bumili ng condom. Bakla wala nang nahihiya ngayon bumili ng condom. Kayong mga matatanda na lang yung nahihiya noon. Ngayon wala nang nahihiya. Wala nang nahihiya. Saka hindi mo kailangan bumili ng condom na ngayon ng 7-Eleven. You can actually go to the drugstore and isulat mo dyan na kailangan mo ng condom. And then, they will give it to you. Or, there are so many ways that you can get a condom without, meron sa health center, ikaw lang talaga may problema. Kung hindi ka makakakuha ng condom, ikaw may problema. Hindi yung availability ng condom yung may problema. Ikaw ang may problema. Gano'n lang kasimple yun. No? Kaya nga na parang, Bex, parang there's something wrong. Bakit puro pa sa stigma-free community? Nag-invite ka pa. Ginawa mo pa community. Focus on the problem. Ito pang mga bagets na to, yan ang gusto nila. Alam mo, pag mga bagets tayo, di ba, gusto natin, we feel we belong, we feel di ganito. O di ganyan pala, ang saya pala sa community ninyo na may mga ganyan kayo. Join. So, parang wala na silang takot kasi meron silang community. Correct. Yung who would pamper them and make them feel that they good. Sige, dito you are a hero. Alam mo you are a hero na parang bakla, parang bumibang nga siya ng bonggang-bongga irresponsibly tapos naging hero. Ang babagets pa ng mga yan. Magkano ang gamutan? Sana, lalo na kung mas gusto mo na mas bonggang ARV. Kasi meron ako, may mga kilala ko naman sa UK. Kumukuha pa sila sa ibang ibang bansa. Parang sa Pilipinas ata, iba kumukuha pa sa Bangkok kasi nga mas maganda yung sa Bangkok or somewhere else. Kasi nga mas maganda. So, can you imagine? Tapos, ang iniisip pa ni Pia, bakla, ano ba akala mo nyo sa mga nakakuha ng HIV? HIV lang ang health condition nila. Bakla, yung medication ng HIV, ang dami niyang contraindication, Aminin nyo, yung may medical background dito, marami yung indication. Paano kung meron kang health condition na yung gamot na yun ay hindi mo pwede ipagsabay with the gamutan ng HIV? Alam ko may mga medication na hindi pwede ipagsabay sa saan?
with the HIV medication. There are certain medication that should be avoided when taking HIV. Okay, such as anticonvulsants. So, Rifamine. Kita mo, used to treat tuberculosis, Rifamine can also decrease the level. Especially so St. John words. So may mga medicines na hindi ka pwedeng gamitin i-take with together with that. So ano na yun? Oo. So, ibig sabihin, okay ka nga. Paano nga kung you have a condition na yung medicine yun, hindi pa pwedeng i-take together with the HIV. Diba? So, yes, kita mo, anemia, TB, etc. Kita mo na? Alam mo yon na hindi lang ito, Pia, na may gamutan na. Bakla, hindi lang yun. Hindi mo alam yung health condition ng tao na baka meron siyang health condition na hindi niya pwedeng pagsabayin with the HIV medicine. So, wala rin siyang ma-offset siya. So, kaya nga, dapat make them paranoid na parang, oy mga bakla, kumakalat kayo ng Mag-ingat. kumakalat kayo ng HIV, nako, wag kayong makikipagdukit ng walang nyondom or siguraduhin or ugaliin yung tanungin yung bago yung makadukit, patingin nga ng HIV test mo. Ganon. Oo. Correct. Be a responsible bang-banger. Oo. Wala na pumipigil sa inyo makipagdukit, no? Dukit is dukit. Ako sa akin, importante yan eh. Dapat yung jowa ko hindi rabbit. Yeah. Bago ko jowain yung jowa ko, kailangan di siya rabbit. So, ayun Di ba na nga. pwede kakanain niya kahit sino kasi horny siya, ganun. Diba? So, yun nga, dapat i-clear ninyo na yung mga magulang ditong may aklang anak or kung sino mang anak na ugaliin yung sabihin, pakunin mo muna yan ng ng STD test. Mag-exchange gift kayo dahil mahirap na ganon. Hindi yung ano ba yan? Na parang, if you want to join our stigma-free community, dapat meron ka din. Dapat meron ka positive ka din. Sama-sama tayo dito sa masayang community na to. Parang ganun yung dating ng ni PA, no? Parang ganun yung message ni PA na parang, masaya dito sa community na to, pasok! Diba? Parang kulang na lang promo ng magpa-member kayo dito sa stigma-free community namin, magpuntahan kayo dito. Masaya, may progress na kasi marami ng gamutan. Ganon. Diyos me. Ayan. Ayun lang. Anyway, EMZ, hello! Hello! Ayan. Maulang gabi sa inyong lahat dito galing sa London. Ang sarap ng sa inyo. Sarap ng pinag-uusapan nyo. Dalawa lang ang share ko about dyan sa HIV na yan. At tama yon, dapat ay dito sa meron akong part-time couple sila, American couple, isang Mexican pero nasa America na siya. Couple, gay couple to be exact. Kahit naman kinukwento nung yung couple na gay girl, talaga daw required na gumamit ng condom kahit sila'y mag-asawa. Kasi minsan, hindi daw do sa trabaho ng asawa niya, syempre may mga nagpe-flirt o pupunta ng New York, pupunta ng ibang bansa,
hindi daw niya masisigurado. Kaya dito naman kasi exposed sa mga condom na yan tsaka mga HIV test na yan. Kumbaga ay wala nang ano dito sa Europe, no? And then ano lang, Joey, i-share ko lamang yung bardagulan ni Elon Musk at saka ni Trump about yung alam mo, it is about money, no? It's about money. Kasi sa trabaho ko, yung aking family na may trabaho ko dito, full-time ko, doon nung Monday, pumasok ako, sabi ko, bago yung Tesla ni Joel, yung amo ko. Dati black, ngayon ay naging gray. Wow, ang kintab. Di pumasok ako. Di tinawag ko yung amo kong babae. Rachel, sabi ko ganyan. Joel, bought another Tesla? Sabi ko sa kanya, ano bang ginagawa nyo? Meron pang itim, meron pang ganun. Calm down, Emma, calm down. Sabi niya ganyan sa akin. Yung pala, ang contract ng Tesla nila is every 3 years, they need to upgrade. So, sabi ko, binili mo na naman. Pag-upgrade ng Tesla, magdadagdag ka na naman sa finance ng bayad. So, ang bardagulan ngayon, di ba, kaya naman nagalit si Elon Musk ay naamoy niya na mayroong gusto papasukin si Trump na another company of electric cars, no, sa US. Ang gusto yun din ay kinuwento ng aking amo na ang gusto ni Elon Musk ay mono, ibig sabihin siya lamang ang ano sa US, o siya lamang yung Tesla lamang ang iaano sa US. Ang gusto alam mo naman si Trump ay businessman. So the more yung gusto niya, maraming talagang papasok na pera. Yun lamang. Yung talagang ang Tesla ay more on money. Kasi every now and then, nag-upgrade sila. Nag-upgrade may sinabi yung aking amo doon kasi electric nga iyon, may ina-upgrade doon sa kanilang system, no? So, kailangan daw ay maging upgraded sila. Kaya sabi ko, itong bardagulan ni Trump at saka ni Elon ay more on money. Tayo naman lahat itong nangyayari sa bansa natin, lalo na doon sa panaginip ni Sas, tawa ko ng tawa, ay more on money. Tayo ay nabubuhay at umiikot ang ating sa Pilipinas ay pera. 'Di ba? Pero kinakailangan din maging handa tayo, maging matiyag tayo dahil maraming ang nasisilaw sa pera at kahit saang kumbaga kahit saan tayo tumingin sa atin ngayong habang sa bagay 3 years na lamang ay yan talaga ay ang pera ay agagana. Kumbaga ay doon iikot. And another thing, yung mag-comment lang ako doon sa sinabi nung isa mong pinaakyat tungkol doon sa ibo-boycott yung Philippine product. Oo, meron na dito nag-aano sa amin, may mga group na nag-aano na sa na avoid buying. Sabi ko, kawawa naman ang Filipino store, mga ganyan, babagsak. Kaya pala, ang daming mga Asian at saka wala nang gaanong laman. Wala nang masyadong stock sila.
Siguro Oo. apektado na rin ng ano. Wala tayong magagawa kasi ginalit nila ang OFW. Number 1 doon sa nagpahirap sa aming pagboto, no? Oo. Talagang pahirap 'yan. Originated talaga OFW. I think it's because yun nga, no, parang masyadong ang lakas nung mga pro-Duterte sentiments ng mga OFW eh. Pero And 1.2 million na boto could really help, could really change the result of the national election. So, ayun. ang dami kayang hindi nakaboto biruin mo 19% lang ang 19% nakaboto. lang, oo, Oo, 19%. dito sa wala, tinamad. Mga kasi, alam mo, ang experience ko dyan, kaya ako napunta sa embassy. Ginamit ko ang sistema nila. Alam mo, Joey, papaano nagpahirap? Papasok ka sa kanilang website. Magpapadala ng OTP, yung one-time password o yung number. Mm-mm. Alam mo, siyempre sa email nila ilalagay. Bubuksan mo yung email mo. Ngayon nawala na uli. Nawala na uli yung iyong link. 5 seconds, may seconds, tapos bago na naman. Magre-request ka na naman. Kaya hirap na hirap ang OFW sa pagboto. Yun ang doon kami pinahirapan doon sa one time na iyon. At saka pagka na mismo back to number 1 ka na naman. So what I did, I went to the embassy at talagang doon ako nakaharap ang aking cellphone. Doon nag-send sa akin ng one-time password. Nailagay ko sa computer nila, kaya ako nakaboto. So, effortan mo talaga? Kumbaga kailangan mo talagang important. Dahil mahirap yung proseso, kailangan mo talagang tutukan, bigyan ng panahon, tapos yun nga, kailangan po silang puntahan para ma-assist. Hindi siya madali. In short, yung online voting, hindi siya madali. Hindi madali. Dapat ay may dalawa ang cellphone mo na connected the same email ad para makaboto ka, or isang laptop at ang iyong laptop at ang iyong cellphone ay pareho ng email. Pag nag-send sila, so you can use. Papaano yung mga matatanda? Papaano yung hindi mga alam kung na gano'n ang proseso? Di tatama rin. So, sana wag na lang na gano'n. Yun lang. And ka-moisture, sana managinip ka uli at matulog ng makapag-siesta ka, ha? Para mas maraming kwento. Ayan. Para mas maraming kwento. Okay, thank you. Ingat kayo, ha? Ingat. At ingat sa mga baha-baha diyan. Sa amin dito, sa London, umuulan since kailan ba? Nag-umpisa, Thursday. Nabasa nga ako ng ulan. Ingat po, ingat po. Ingat kayo, ha? Okay, thank you. Maraming salamat po. Thank you, Tita Ems. Ayan. Sas, meron akong question. Yung nangyayari sa ICC, kasi the US is calling for other countries to support the sanctions against ICC. Pagkatapos, it's starting to get really difficult dun sa mga nagtatrabaho sa ICC na merong connection sa US, maybe properties or properties, bank accounts, ganyan-ganyan, na nasa US, na-freeze, nag-start talaga sila mag-freeze ng asset. Very aggressive yung Amerika. Ganon. What do you think is the effect of that sa kaso ni PRRD? Well, baka bumagal yung proseso. I'm pretty sure babagal, pero ngayon dahil bumabagal yung proseso, well, sana erase nila yung point na yan. Parang pukin nyo. Ano yan? Ang tagal-tagal ko dito.
tagal proseso nyo, Oo. Kaya nga, Mm. alam mo yan, hit it in every areas, the entire thing. Dahil, Mm. ano yun, habang may ano kayo sa US, babagal yung usad ng Mm. kaso ko, ano na yan, miscarriage of Justice. justice na yan. Naulo ba kayo? Well, ayun na nga, na yun ang eksena. May kumbaga, since magiging collateral si PRRD, in effect, magiging collateral si PRRD, kasi nga, may hirapan si ICC na gumalaw dahil ang dami-daming sanctions ng mga members nila, ng mga employees nila, ng mga judge na hawak doon sa mga kaso ng mga related sa mga Americans and its allies. Pero, ang tingin ko kasi, well, sa part ni PRRD, magkakaroon siya ng another ground, another reason for ICC to let him go. Ganon. So, in the long run, kung mag-work yung ICC ng business as usual, matagal rin naman yung kaso na yun eh. Pero, since itong atake ng US is outside any procedure, ganyan, I feel na mas mabilis yung panawagan ng Amerika pagka yung panawagan ng Amerika would fully debilitate ICC. O syempre, ano pang business ni ICC na hawakan si PRRD doon kung fully debilitated na sila, di ba? Ayun na nga. So, tingnan natin kung mag-oo ang Europe. Ayun naman ang allies nila, di ba? Mga European countries. Mga Europeans. So, European tingnan natin. Ayun lang. Anyway, ayun. Anything else na gusto mong i-chika, Sas? Bago tayo matulog? Wala naman akong chika. Wala kang kwentong barangay yarn? Wala. Gusto ko ng kwentong barangay kasi yung kwentong barangay ko hindi pa pang public consumption. Wala naman. I'm out of the loop. So, Talaga ba? Ikaw kwentong barangay ko na lang sa'yo. ay, kwentong barangay mo na lang sa akin. Barangay ko. Oo. Ayun. Call out. Call out natin ng US. Andito sila pero di tayo alay. Well, yeah. Actually nga, dapat yung mga pro-Americans dito sa Pilipinas, yun ang dapat nagsasalita. Kasi hindi kasi yun yung kasama sa bayad ni hindi naman kasama sa bayad ni Tariela na questionin yung Amerika.